Carmina's POV. Nakikiusap ako. Hayaan niyo ako makita siya kahit sa huling sandali lang. Hayaan mo ako mapakita sa kanya ang pagsisi ko. Muling wika ni Demetrio. Baka sa boses nito ang pakiusap. Hindi ko tuloy maiwasan makaramdam ng awa sa kanya. Hayaan? Kahit ano pang gawin mo, hindi na may babalik pang nangyari na, Demetrio. Sinira mo ang tiwala ng buong pamilya ko sa'yo. Kung di mo pala mahal ng pamangkin ko, sana binalik mo na siya sa amin. Sana di mo na siya pinahirapan. Galit na pagsagot ni Uncle Clarence. Kaagad naman tong nilapitan ni Vanessa para pakalmahin. Clarence, please, hayaan mo na siya. Total last na din naman to. Bigay natin sa kanyang-kanyang karapatan kay Julian, kahit saglit lang. Wika naman ni Vanessa. Ayaw niya rin naman magkasakitan pang dati magkakaibigan. Di magandang tingnan yon, lalo na't may mga magaganda din naman silang pinagsamahan. Well, sasamahan na po namin siya ni Peter. Nakako naman sa Demetrio na saglit lang naman siya dito, kaya hayaan na lang po natin, Uncle. Sabat ko naman. Baka kapag hindi pa namin to samahan ngayon, baka muli din tong masaktan ni Carson. Ayoko rin maging kriminal ang isa sa mga kapamilya namin dahil lang sa isang walang kwentang tao. Mabuti pa nga siguro, and Demetrio, sana ito na ang huli nating pagkikita. Walang kapatawaran ng ginawa mo sa kadugo mo, kaya magkalimutan na lang tayo. Wika ni Clarence at mabilis inalalayan ang buntis na asawa papaalis. Tinapik ni Peter si Demetrio sa balikat bago kami nagpatiunan ng dakad papalapat sa altar kung saan makikita ang larawan ni Julian at ng isang urn jar. Di ko ulit maiwasan na makaramdam ng kilabod. Sa kagustuhan ni Julian na makonsensya sa Demetrio, nagawa niya talagang mag-isip ng kalokohan. Ako ang kinikilabutan sa mga pinagagagawa ng pinsan kong to eh. Bakit pinakremate siya kaagad? Ganon na ba ako kasama sa lahat para tanggihan ng karapatan sa asawa ko? Mahinang wika ni Demetrio. Baka sa boses ito ang pagluluksa kaya hindi ko maiwasan mapatitig dito. Gusto ko lang magsiguro kung nagdadrama lang ba ito. Pero sa nakikita ko ngayon sa aura nito, kita ko ang pait sa buo niyang mukha. Nakangalumata din to at may ilang balbas na rin ang nag-uumpisang tumutubo sa mukha niya. Dagdagan pa ng mga pasa nito sa kalawang pisngi galing sa sapak kahapon ni Carson. Pero bakit? Huwag niyang sabing huli niya nang na-realize na mahalaga pala sa kanya si Julian. Ang galing naman niyang umakting kung nagdadrama siya ngayon. Diyon ang gusto nila Tita Juliana. Hindi daw nila kaya makita si Julian sa ganoong kalunos-lunos na sitwasyon. Di ko maiwasang sagot. Di ko alam kung nahahalata ba ni Demetrio na nagsisinungaling ako dahil hindi ko maiwasang manginig ang aking boses. Linsak naman kasi. Hindi kaya ako sanay na magsinungaling at dahil si Julian na to, nagagawa ko na ngayon. Hay, sana matapos na to. Hindi ko na kayang pagtakpan pa si Julian sa mga kalokohan niyang naiisip. I understand. Kasalanan ko rin naman kaya tumantong lahat sa ganito. Pinabayaan ko siya. Nagdusa siya sa mga kamay ko. Sagot na Demetrio sabay ng pagturo ng luha sa kanyang mga mata. Bakas din ang boses ito sa matinding paghihinagpis. Patuloy ang sunod-sunod na luha sa kanyang mata habang hinahaplos ang picture frame ni Julian. Pigil ko naman ang sarili kong sumigaw ng, "It's a prank!" Nakakaawa na rin kasi si Demetriong pagmasdan. Ramdam ko galing sa puso ang kanyang pag-iyak kaya hindi ko maiwasan mapakapit kay Peter. Hayaan na muna natin siya dito. Bigyan muna natin siya ng time na magluksa. Wika ni Peter sa akin. Tinapik niya sa balikat si Demetrio at tuluyan na namin tong iniwan sa harap ng altar kung saan nakapatong ang larawan ni Julian at urn jar na hindi ko nga alam kung may laman ba or wala. Palabas lang lahat ng to pero mukhang may isang puso na naman ang labis na nagsisisi. Wala naman ako magawa kundi panoorin na lamang to. Masyadong masakit ang pinagdaanan ni Julian sa mga kamay ni Demetrio at tayong si Julian na lang ang makapagpapasya kung mapapatawad niya pa ba ito. Nasa kalagitnaan ng pagluluksa sa Demetrio nang napansin ko ang paglapit ni Carson dito. Mukhang di mainit ang ulo ni Carson dahil maayos na itong nakipag-usap kay Demetrio. Mabuti na rin kung ganon. Baka malamog ang katawan ni Demetrio sa kakasapak lang nila. Baka mamaya si Demetrio naman na magpakamatay dahil sa labis na paninisi nila. Napansin ko pa ang pagtapik ni Carson sa balikat ni Demetrio bago to iniwan at naglakad papalapit sa amin. Nagtatanong ang mga matang tinitigan ko to. Si Demetrio na ang bahala dito. Kanina pa ako antok na siya nang tatapos ng lamay dahil gusto niyang gamparan ng pagiging asawa ni Julian. Wika ni Carson na makalapit sa amin.
Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Nakiusap siya sa akin na siya munang bahala sa Earnzar na yan. Iuwi daw niya sa bahay nila. Pabor sa akin dahil gusto ko na ring matapos ang kalokohang ito. Pagod na ako at gusto ko nang magpahinga at matulog sa malambot kong kama. Sagot ni Carson. Hindi ko maiwasang mapangiwi. Hindi ko tuloy maiwasan mapatitig kay Demetrio. Grabe pa rin ang iyak nito ngayon. Para tong batang nag-aalboroto at di na ko ang gusto. Kahit papaano nakakaawa din naman siyang tingnan. Isang malaking panluloko sa emosyon niya ang ginawa naming to. Pero sa tuwing naisip ko ang ginawa niya kay Julian, hindi ko pa rin maiwasan makaramdam ng galit dito. Baka naman magtaka siya dahil bigla mo nilang pinaubaya sa kanyang lahat. Sagot ko naman kay Carson. Bahala siya. Ayaw din naman ni Julian magpakita sa kanya. Baka habang buhay niya na din dadalhin sa konsensya niya ang ginawa niya sa kapatid ko. Sapat na siguro yung ganti dahil sa ginawa niyang kalapastanganan sa kapatid ko. Sagot ni Carson at nagpatiuna ng naglakad palayo sa venue. Kagad naman kami nagkatinginan ni Peter at naglakad palamit kay Demetrio para magpaalam na rin. Ngayong gabi matatapos ng dramang to pero alam ko may isang taong patuloy na magluluksa at uusigin ng konsensya sa pag-aakala niyang siya ang dahilan ng pagkasawi ng kanyang asawa. Mabilis nga lumipas ang isang linggo. Nagiging masaya ang mga araw na lumipas sa buhay ko dahil tuluyan na nga namin na pagkasundo ni Peter na magsasama na bilang isang tunay na mag-asawa. Nangako kami sa isa't isa, uumpisa na namin ang pagbuo ng isang masayang pamilya. Abala ako sa harap ng salamin habang nag-a-apply ng konting makeup sa aking pisngi. Nandito ako sa loob ng banyong pinapasukan kong university. Kakatapos lang ng klase ko at susunduin ako ni Peter, kaya naman nagpapaganda ako ngayon. Gusto ko kasi maganda ako sa paningin niya. Carmina, bilisan mo na. Baka kanina pa tayo hinihintay ng mga sundo natin sa ibaba. Narinig ko pang wika ni Norma sa akin. Siya lang kasama ko dito sa banyo dahil nauna nang lumabas sa iba pa naming mga kaibigan at kaklasmates. Sir, sandali na lamang to. Pinapantay ko na lang tong kilay ko. Sagot ko naman at nagmamadaling nilagay sa loob ng makeup kit ko ang pampaganda na ginagamit ko sa aking mukha. Heist, grabe ka. Para namang di kayo palagi nagkakasama ng asawa mo. Kailangan talaga perfect ang makeup at mukhang fresh tuwing susunduin ka niya? Natatawang tanong ni Norma. Di ko maiwasang mapangiti. Maraming makakasalamuhang magaganda ang asawa ko sa nature ng work niya. Kaya dapat lang mag-stand out ang ganda ko sa lahat. Hindi pwedeng losyang at baka magsawa siya sa akin. Palitan na lang akong bigla. Sagot ko naman. Kagad naman tong napaismid. Malabong palitan ka nun. Ang ganda mo kaya. Kahit di ka maglagay ng mga makeup na yan, lulutang pa rin ang ganda mo. Walang-wala ang mga artista dito sa Pilipinas kung ganda rin lang pag-uusapan, no? Kaya ipagpalagay mo na yung kalooban mo, Carmina. Sagot naman ni Norma. Hindi ko naman maiwasan na mapabuntong hininga. Oo, maganda ako, pero hindi ko rin maialis ang nararamdaman kong insecurity. Lalo na't alam kong maraming haliparot ang aali-aligid kay Peter. Model ito at puro model din ang halos makakasalamuhan nito sa kanyang trabaho. Natatakot akong isipin na baka maakit ito sa ibang babae at may iwan akong luhaan. Although nangako naman si Peter sa akin nang makailang ulit na iiwan niya na ang pagmamodeling pagkatapos ng kanyang contract. May mga naipatayo na rin kasi itong mga negosyo at doon na lamang daw siya magpo-focus. Gayunpaman halos isang taon pa ang bibilangin ng contract na yon at marami pa ang mga posibleng mangyari. Ewan ko ba? Basta, hindi ko naman siguro ako magsisisi, Norma. Maraming haliparot na nakapaligid sa asawa ko at natatakot ako na magising na lang isang umaga na baka may iba na siyang gusto. Sagot ko. Kagad ko namang narinig ang pagpalatak ni Norma. Hay nako, Carmina. Tinatakot mo lang yung sarili mo eh. Magtiwala ka lang kasi sa asawa mo. Malabong lolokohin ka nun dahil nakikita ko naman sa mga mata niya kung gaano kanya kamahal. Sagot nito. Kahit papano bahagya namang gumaan ang pakiramdam ko sa sinabi niya. Sana nga lang magdilang anghel siya kahit na wala nang ano pang problemang dumating sa pagsasama naming dalawa ni Peter. Nang masiguro ko na maayos na nga ang itsura ko, kagad na kaming lumabas ni April ng banyo. Pagkarating namin ng parking area, sakto naman na dumating na si Peter, kaya naman kaagad kong nagpaalam kay Norma at mauna na ako kaagad na naman niyang sinang-ayunan.
Nakangiti ako naglakad papalapit sa kotse na mapansin kong bumaba si Peter at sinalubong ako. Kaagad ako nitong niyakap na mahigpit at hinalikan sa noo. Kamusta ang school? Nakangiti nitong tanong sa akin. Kumalas muna ako sa pagkakayakap dito bago sumagot. Ayos naman, medyo mahirap pero kakayanin. Nakangiti kong sagot. Narinig ko pa ang mahina nitong pagtawa bago ko inalalayan papunta ng kotse. Binuksan ang passenger seat at inalalayan ako na makapasok at makaupo sa loob bago to umikot at umupo sa driver's seat. Kung nahihirapan ka, pwede ka namang mag-drop out na lang. Kayang-kaya ko namang ibigay lahat ng pangailangan mo, baby. Nakangiti naman itong wika sa akin. Di ko maiwasan na muling mapangiti. Ito kasi ang palagi niyang bukang bibig sa akin tuwing dumarating ako sa kanya. Nahihirapan ako sa school. Hindi ako po pwedeng huminto dahil nangako ako sa kina grandma at grandpa na magtatapos ako. Isa pa, nag-enjoy din naman ako sa pag-aaral ko kahit na medyo mahirap kaya ayos lang. Sagot ko naman. Pero paano kung magbuntis ka? Papasok ka pa rin ba ng school? Tanong nito habang may nakaguhit ng ngiti sa labi. Maang naman akong napatitig dito. Bakit? Bubuntisin mo ba ako? Maang natanong ko sa kanya. Isang mahinang pagtawang narinig ko sa kanya bago to sumagot. Bakit? Hindi ba masakit ang ano mo? Pwede na ba ulit? Tanong nito at malagkit pa akong sinulyapan. Kagad ko naman nakuha ang ibig nitong sabihin kaya hindi ko tuloy maiwasan na makiramdam ng kilabot. Hindi ako tanga para hindi makuha ang gusto niyang ipabatid. Alam kong mahigit isang linggo na tong nagpipigil para muli akong maangkin. Hindi pa. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ng doktor na maghintay muna tayong isang buwan bago Di ko na natuloy ang susunod ko pang sasabihin nang bigla itong sumabad. Isang buwan? Baby naman, wala ako narinig na isang buwan. Ang sabi ni Doc kapag maghilom na, pwede na. Nagmamaktol nitong sagot. Di ko tuloy maiwasang matawa, lalo na nang matitigan ko ang nangungunsumin nitong mukha. Nagugutom ka na ba? Gusto mo bang dumaan muna tayo ng resto para makakain muna bago umuwi ng bahay? Narinig kong tanong ni Peter habang nakafocus sa mga paningin nito sa harap ng kalsada. Patuloy sa mahinang pagtakbo ang kotse at feeling ko, wala naman talaga tong balak umuwi sa bahay muna. Sa bagay maaga pa naman at weekend din kinabukasan. Parang gusto kong magliwaliw at magtanggal ng stress sa buong linggo na wala ko ibang inatupag kundi bahay at eskwelahan lang. Parang gusto ko ng ideya na yan. May alam ka bang restaurant na nagsiserve na masarap na mga pagkain? Tanong ko. Saglit tong nag-isip at tumango. Yes, meron. Sa Manila Peninsula Hotel. Baka kapag bonding tayo na maayos sa lugar na yon? Nakangiti nitong sagot sabay kindat sa akin. Kagad ko namang nabasa ang ibig niyang sabihin, kaya naman kagad ko tong pinanlakihan ng aking mga mata. Peter, seryoso ako. Kung ano-ano na naman tumatakbo sa kokote mo eh. Nakalabi kong sagot sa kanya. Natawa to at mabilis pinaarangkada ang sasakyan sa kabaan ng expressway. Palabas ng Metro Manila ang daan na tinatahak namin kaya naman hinayaan ko na lamang. May alam mo kung isang lugar kung saan po pwede tayong magpalipas ng oras. Isa siyang bar and restaurant at karamihan sa mga parakanan nila ay mga celebrities at tinitingala sa lipunan? Nakangiti nitong sagot. Di ko naman maiwasan na makaramdam na excitement. Ibig sabihin pwede pala akong tumikim ng alak ngayong gabi? Talaga? Kung ganoon, doon na lang tayo. Di maitago ang excitement sa boses ko habang sinasabi ang katagang yon. Ngiti-ngiti naman tong tumango at muling nag-focus sa kanyang pagdadrive. Halos 2 oras din ang tinagal namin sa pagbabiyahe at nakarating kami sa bar and restaurant na sinasabi ni Peter kanina. Overlooking ang lugar at mula sa napili naming pwesto, kitang-kita ang buong paligid. Wow, ang ganda naman dito. Mabuti naman sinama mo ako dito, Peter. Sa susunod, yayain ko din sila Vanessa at Julian dito. Parang sarap mag-bonding dito eh. Nakangiti ko pang bigkas habang nililibot ang tingin sa paligid. Kung sino man may-ari ng bar and restaurant na to, parang gusto kong i-congratulate. Sobrang ganda kasi talaga ng concept niya at kahit nasa medyo mataas na lugar ang negosyong to, kapansin-pansin, dinadayo pa rin to ng mga tao. Peter, saan dito ang CR? Maya-maya tanong ko kay Peter. Naiihi kasi ako at parang gusto ko din mag-retouch na makeup ko. Sasamahan kita, baby? Kagad naman itong tanong sa akin. Kagad naman akong umiling. Wag na. Umorder ka na lang ng food dahil nagugutom na ako. Sagot ko naman sa kanya at mabilis tumayo.
Tinahak ang way papuntang banyo. Patuloy sa pagdagsa ang mga customers. Nag-uumpisa na ring tumugtog ang banda na nasa maliit na stage. Nag-uumpisa din ang ilang mga customers na magkasiyahan. Feeling ko talaga magiging masayang gabi kong to. First time din namin lumabas ni Peter na kami lang dalawa, kaya't excited ako. Susulitin ko ang gabing to, pare-pareha namin kaming maging masaya. Pagkatapos kong umihi, kagad ako naghugas ng kamay upang mag-retouch ng makeup. Maayos pa naman ang itsura ko pero gusto ko maging perfect sa paningin ni Peter. Marami raw mga artistang guest ang resto na ito at ayoko naman magpakabog. Asawa ko na isang sikat na model at dapat lang presentable ako sa paningin ng lahat ng tao na nakakakilala kay Peter. Pagkatapos kong masigurado na maayos ng itsura ko, akmang lalabas sa sana ako ng banyo nang matigilan ako. Mula sa nakasarang pintuan, biglang lumumukas. Nilawa ang taong ayaw na ayaw ko sana makasalubong. Si Kyla. At di rin nakaligtas sa paningin ko ang pagkagulat sa ekspresyon nito na mapansin ang presensya ko bago to nagpakawala ng nanguuyam na ngiti. So, nandito na pala ang mga agaw. Madiin na bigkas nito. Kagad naman nagpantig ang tenga ko dahil narinig ang kataga mula sa kanya. Hindi kayang tanggapin ng sistema ko ang pagbintangan niya kung inaagaw ko sa kanya si Peter. Anong sabi mo, loser? Nangiinis ko ring sagot sa kanya. Kagad nagsalubong ang kilay nito at halata, pikon na pikon sa belt ako sa kanya. Wag na wag akong umpisahan dahil hindi ako nagdadalawang isip na patulan siya. Loser. Tama ba yung narinig ko na isang malandi at mga agaw na babae? Malakas na sigaw nito at nagulat pa ako dahil bigla ko nitong hinablot ang buhok ko. Malakas na yung hinata kaya't agad naman akong napaikik sa sakit. Feeling ko talaga gusto akong kalbuhin ang bruha na ito, kaya kagad kong hinawakan ng kanyang kamay, pinipili para matanggal niya yon sa maigpit na pagkakahawak sa buhok ko. Baliw ka ba? Akala mo ba hindi kita papatulan? Gusto mo ng sakitan, pues pagbibigyan kita. Galit kong bigkas nang sa wakas, tatanggal ko ang kamay nito na nakahawak sa buhok ko at malakas itong itinulak. Kagad tong napaw po sa sahig, hapang sa po ang kanyang balakang. Kagad na milipit to sa sakit habang galit na nakatitig sa akin. Narinig ko pang malakas na pag-ungol nito bago sumigaw kasabay ng pagdari ng pulang likido mula sa kanyang legs patungo sa sahig. Nagulat pa ako at ngayon ko lang na-realize na nagdadalang tao pala si Kyla at posible pala siyang makunan dahil sa malakas kong pagkakatulak sa kanya. Wala sa sariling napaatras ako. Nagmamadaling lumabas ng banyo para lang matigilan nang kagad sa malubong sa akin ang nag-aanilang mukha ni Peter. Di ko mapigilang mapaiyak dahil sa takot at kagad na yumakap dito. Hindi ko sinasadya. Si Kyla. Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko nang hinawakan ako ni Peter sa pisngi at maring tinitigan sa mga mata. Anong ginawa mo? Ano nangyari kay Kyla? Tanong nito. Sunod-sunod naman ang pagturo ng duha sa aking mga mata bago namin narinig ang mahinang pagsigaw ni Kyla mula sa banyo na nanghihingi ng tulong. Binitawan ako ni Peter at nagmamadali. Pumasok sa loob at kagad nagsalubong ang kilay nito na makita niya na ang sitwasyon ni Kyla. Anong ginawa mo, Carmina? Ramdam ko ang galit sa boses ni Peter nang walang sabi-sabi nilapitan niya si Kyla at binuhat. Para namang sinaksak ng libo-libong karayom ang puso ko sa nasaksihan. Kasalanan ko ba talaga? Yun ang tumatakbo sa isipan ko habang hinihintay ko ang result ng pagkakatulak ko kay Kyla. Galit si Peter. Ramdam ko yon habang walang tigil to sa pagpaparoot pa rito sa hallway ng ospital. Sinisisi niya ako sa mga nangyari. Kagad akong napatayo na mapansin ko ang paglabas ng doktor. Nagmamadali namang lumapit dito ang nag-aalalang si Peter. Mr. Jordan, maraming dugo ang nawala sa kanya at kailangan niyo pong masalinan sa lalong madaling panahon. Wika ng doktor kay Peter. Lalo naman akong kinabahan at wala sa sariling napatitig sa seryosong mukha ng doktor. Kung ganon, maluba si Kyla at kasalanan ko yon? Hindi ko maiwasang maluha dahil sa biglang sundot ng konsensya. Hindi naman ako ganon kasamang tao para hindi usigin ng konsensya, lalo na talatang may batang na sinapupunan ng involved dito. Kung ganon, magkapareho din pala sila ng blood type ni Carmina. Siya na lang, basta iligtas ninyo ang mag-ina ko. Narinig kong sagot ni Peter na siyang nagpanginig sa buo kong laman. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Mag-ina?
Ibig sabihin confirm na siya ang ama ng pinagbubuntis ni Kyla? Hindi ko tuloy maiwasan na maluha, lalo na maglakad ito papalapit sa akin at seryoso akong tinitigan. Kasalanan mo ang lahat ng ito, kaya wala kang choice kundi ibigay ang dugo mo kay Kyla. Malamig ang boses na wika nito. Kagad ko ring pinalis ang luha na tumulo sa aking pisngi bago ito tinitigan. Kung ganon ikaw ang ama ng pinagbubuntis niya? Hindi nagsisinungaling sa akin si John Ray. Sagot ko. Seryoso ako nitong tinitigan bago may hinugot na papel sa kanyang bulsa at iniabot sa akin. Non-invasive prenatal paternity or NIPP, at sa nabasa ko mga figure na nasa papel, positive na si Peter ang ama ng anak ni Kyla na nasa sinapupunan pa lamang nito. Kaya pala kanina pa ito tarantang-taranta dahil sa nangyari kay Kyla. Kaya pala halos isumpa na ako nito ngayon. Parang bigla ako nawalan ng lakas habang patuloy lang ang pagturo ng luha sa aking mga mata. Hindi ako makapaniwala dahil sa ilang beses nang dininay sa akin ni Peter ang tungkol dito, pagkatapos malalaman ko ngayon na siya pala talaga ang ama. Kung saan ay pangako ko na sa sarili ko na siya lang ang kaisa-isang lalaki na gusto kong makasama habang buhay. Ang sakit naman magbiro ng tadhana. Sobrang sakit at hindi ko alam kung anong gagawin ko para lang maibsan yon. Mga dugo mo ang magliligtas sa mag-ina mo, kaya wala kang choice kundi ang pumayag. Mas mahalaga ang anak ko higit kanino pa man. Narinig kong wika ni Peter. Kagad kong naikuyom ang aking kamao. Kaka-donate ko lang ng dugo kay Julian at hindi ko alam kung kakayanin ko na magpa-extract ulit ng dugo. Baka ikapahama ko pa iyon? Isa pa, ngayon ko lang napatunay na hindi ko pala 100% na pag-aari ang puso ni Peter. Napaka-unfair niya. Pagkatapos ko ibigay sa kanyang 100% kong tiwala, ganito ang gagawin niya sa akin? Wala na pong time para mag-isip. Nasa kritikal na kondisyon ng pasyente at maaari niyang ikapahamak kapag magtatagal pa tayo. Narinig kong wika ng doktor. Wala akong choice kundi ang pumayag na lamang. May kasalanan din naman akong nagawa at wala akong choice kung hindi ang sundin na lamang ko nung kagustuhan ni Peter. Hindi ko rin naman siguro ito'y kamamatay. Mabilis ang naging proseso. Naramdaman ko na lang namamanhid ng aking braso sa dami ng dugo na nawala sa akin. Walang hiya. Bakit feeling ko gusto nilang sairin ang dugo ko? Kung hindi ko pa narinig ang pag-alma ni Peter, baka ayaw pa nila akong tigilan. Pagkatapos ko kasi na kuhaan ng ilang bag ng dugo, kagad din akong nakatulog. Naalimpungatan na lang ako sa mahinang pag-uusap ng mga nurse na nasa paligid ko. Kawawa naman siya, no? Hindi makatarungan ang ginawa sa kanila nila Dr. Carlos at artistang Carla na yon. Palibasa kasi magkaibigan sila, kaya pinagkakaisahan nila ang kawawang babae na yan. Narinig ko pang wika. Hindi ko naman maiwasan magtaka. Kaya nga pinalabas talaga nila na magkapareho sila ng type ng dugo ng babaeng yan para mauto nila. Naawa ako sa kanya kanina. Feeling ko talaga gusto nilang ubusin ang dugo niya at kung hindi pa mawalan ng malay, baka ayaw pa niyang tigilan. Sabat naman ng isa pa. Nasaan pa lang dugo na yon? Ang pagkakaalam ko, hindi naman kailangan ng dugo ng Kyla na yon. Pinalabas ng nilang kritikal para mag-anla ang asawa ng babae niyan. Narinig ko pang sagot ng isa pa. Hindi ko maiwasang maikuyom ang kamao ko, sabay ng pagturo ng duha sa aking mga mata. Hindi kayang tanggapin ng sistema ko na naisahan ako ni Kyla at baka nga kasabot pa si Peter. Kung di lang ako ng hina ngayon, parang gusto kong magwala sa galit. Hindi ako papayag na magaya ko sa nangyari kay Julian. Mas matatag ako at pagbabayaran nila ang ginawa nilang ito sa akin. Dahil mahina pa ako at wala akong lakas, nagkunwari akong umungol. Kagad din akong napalingon sa akin ng mga nurse na kanina pang nagchichismisan at nilapitan ako. Mukhang nandito ako sa ward dahil may mga kasama akong ibang mga pasyente. Lalo nagpuyo sa galit ang puso ko sa isipin na hindi man lang nag-effort si Peter na kuhanan akong private room para makapagpahinga ako na maayos. Ma'am, gising na po pala kayo. Kamusta po ang pakiramdam ninyo? Kagad na tanong nito sa akin. Nasaan ang asawa ko? Imbes sagutin ang tanong nito si Peter, kagad ang hinahanap ko. Umaasa ako na nasa paligid siya at hindi niya ako iiwan dito sa malit na ospital na to. Umalis na po, Mama. Mga 3 oras din po nakakalipas. Na-discharge na din po kasi si Miss Kyla.
Sagot ng nurse na kagad na nagpatulo ng luha sa aking mga mata. Awang-awa namang napatitig sa akin. Nasaan ang mga gamit ko? Pwede bang pakiabot sa akin ng cellphone ko? Tanong ko. Kagad naman tong tumalima at binigay sa akin ang aking cellphone. Salamat. Mahina akong bigkas bago ako nag-dial. Kailangan kong makaalis sa ospital na ito dahil mukhang hindi ako ligtas dito. Kakilala ni Kyla ang doktor na nagkausap namin kanina at baka gawan pa ako ng masama? Nakailang ring lang bago ko marinig na may nagsasalita sa kabilang linya. Si John ang tinawagan ko dahil hanggat maaari, ayoko ipaalam sa pamilya ko ang ginawa sa akin ni Peter. Kakatapos ng mag-solve ng problema kay Julian at ayoko na munang dagdagan iyon. Sarili ko tong laban kaya't dapat lang na maging matapang ako. Yes, matapang ako. At hindi lang isang katulad ni Kyla or ni Peter ang magpapabagsak sa akin. Sisingilin ko sila sa lahat ng ginawa nilang kalapastanganan sa akin. Lahat sila, pati na rin ang doktor na nag-a-assist kay Kyla kanina. Dahil sa panloloko nila sa akin. Johnny, pwede ba ako makisuyo sa'yo? Wala nang paligoy-ligoy kong bigkas. Nang marinig ko ang excited na boses nito sa kabilang linya. Ano na ang gagawin ni Carmina ngayong tila sa isang iglap tinalikuran siya ni Peter? Ito na ba ang simula ng pagkakasira ng pagkasama nila bilang mag-asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.